natin. Ating pong pag-uusapan ngayon ang isa pong example or inahambing. Ang kaharian ng Diyos ay katulad po ng 10 dalaga na lumalabas, naghihintay siya sa isang taong ikakasal. Kung ano yung kingdom. Okay. Dito sa Matthew 25 verse, unahin natin verse 1. Ang sabi niya to, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumasalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ibig sabihin, mayroon silang mga panglagyan ng ilawan, wala silang reserba. Verse 5 tayo. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inaantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumisigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal, sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga habang bumibili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinira ang pinto. Verse 11. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit, tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Halimbawa ng Panginoong Jesus na ang kaharian ay tulad ng taong ikakasal. So, mayroong 10 dalaga naghihintay. Now, itong 10 dalaga is representer ito ng mga believers, mga born again. Ito, mga Kristiyano ito na born again. Okay, itong tandaan natin na. Then, ang halimbawa ni Jesus, ang 10 dalaga, 2 kategori. Ang isang grupo, tinatawag matatalino, ang isa mga hangal. Then, pareha silang naghihintay. Pareha silang may dala ng lalagyan. Ngunit, dito natin makita ang hangal na delay ang dating sa ikakasal. Naubusan sila ng langis sa kanilang panglalagyan dahil wala silang reserba. Itong isang grupo, talino ang tawag. Maliban ang kanilang panglagyan ay may laman, mayroon pa silang reserba. Kaya, relax silang, nagpahinga, naghihintay kung anong oras darating ang ikakasal. Okay, dito tayo, kaya mabuksan natin ang ating isipan mga kapatid. Kasal, darating siya kay ikakasal. That is representing of Jesus. Itong 10 dalaga, na ang 5 hangal, ang 5 matatalino, mga believer ito. Pwede itong sabihin natin mga born again, isinilang na muli. Baka isa na sila sa kingdom na naghihintay. Then, na-delay ang dating. Isipin mo, 2020 years na ang paghihintay ng mga tao hanggang tayo nakasama na. Kasi yung nandito si Jesus, yun ang kalendar ng after death. Kung ano Domini, yun ang paghihintay kay si Jesus nang dumating. Alam natin yan, hindi siya tinatanggap, pinapapatay pa siya.
Ngayon, umuwi na siya sa kanyang father at nangangako babalik. Pero, yung kanyang pagbabalik, ayun po sa mga atin pong nalalaman, siya pa muna ay tatawagin tayo, diyan siya maghihintay sa clouds, meeting on the air. And after dyan, may mga pangyayari pa, bago pa ibaba ang kaharian dito. Okay. Ito is representing na ang may sinabi ng maghating gabi. So, hindi na inaakala ng iba na darating pa. Biglang dumating yung lalaking ikakasal at mayroong sumisigaw. Andyan na! Salubungin na ninyo! Diba sinabi din doon, may mga nakasulat pa sa iba pang mga teksto na ang trumpet ay i-blow ng mga angel at sasalubungin si Jesus dyan sa ulap. Ngayon, dito, simpleng-simpleng sinabi ni Jesus, yung naghihintay nakakatulog. Alam ba niyo anong representa ng nakakatulog? Simple, mayroon bang natutulog na may ginagawa? Wala po. Pag natutulog, patay talaga. Walang nalalaman sa paligid. Kaya nga sila tulog na tulog. At may sumisigaw. Dumating na ang ikakasal, nandito na. So, simple, tulog ka, gulat na gulat, biglang na gising. And of course, ang dinala, agad ang ilawan. Ang masakit kay naubos na. Pero, mapalad ang may reserba. O, dito na naman tayo. Yung ilawan, yan ay buhay mo. Yung langis na naubos na, yan ang Holy Spirit. Na, sa ating pagtutulog, baka tayo sa ating paghihintay sa Panginoon, hindi naman yan siya natural nga natutulog. Baka ikaw busy na sa mga pagpapaganda sa ating bahay, pagpapalaki sa ating negosyo, kay marami tayong mga anak na papaaralin, may mga plano pa tayo sa pagpapaganda sa ating paligid. Parihas tayo, naghihintay, natutulog ang sinabi. Ang ibig sabihin yung natutulog, medyo napahinto mo na, napahinga mo na sandali ang gawain, lalo na ngayong panahon na COVID. Hindi ba maraming binawal? Hindi ba may mga manegosyo tayong hindi na natin na patuloy na ipalago dahil nga maraming bawal? So may mga paraan tayong ginagawa para lang tayo kumita, para lang makarating ang pera sa bahay at makabili tayo ng bigas. Baka dito ang ibig sabihin ng Panginoon. Dahil nga sa pamamahinga na hindi alam anong oras darating ang Panginoon. Dahil nga ba sa atin, yes, alam nating darating, alam nating may Panginoon. Pero, nalito tayo sa kahihintay. Itong tulong is represented, ito in natural. We are very busy but we are a Christian. Kumusta man po ang ating relasyon sa Panginoon? Ito pong lingkod ng Diyos ay nagpapaalala muli. You are a child of God na laging pinaalalahanan kay ayaw ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay mahuli ka. Bakit? Itong dalawang grupo, si Matatalino at grupo ng Hangal. Bakit si Hangal walang reserba at si Matatalino mayroon? Ibig sabihin itong reserba, ito ang kanilang prayer sa gitna ng kanilang kabisi sa paghahanda para magkaroon tayo ng pera. Kaya hindi naman tayo pwedeng umaasa lang tayo sa mga tinatawag na ayuda. Takabisi, hindi na namalayan na wala na pala yung bersikulo mo, wala na pala yung mga pagpupuri mo sa Panginoon, wala na yung connection mo sa Diyos, wala na yung relasyon mo sa Panginoon. Lalo na yung maraming Kristiyano ngayon nga nabibiktima sa mga grupo na ginagawa sa mga pangalang pastor. Like example po, alam kong ang buong Mindanao, kahit nga ang Visayas, kasi may mga membro din ako sa Visayas, Bohol, na nabibiktima din itong mga investment na dinadala po sa pangalan ng mga leaders, mga pastors. Kunwari po, itong grupo ng Kapa, malakas yan sa ibang lugar, isa sa Bohol. Dahil mayroon ako mga membro doon, may kasamahan ako doon, mga kapatid sa Panginoon.
At dito sa Jensen, tulad ng pangalan, alam ko, mayroon pang isang pangalan na Tradico. Sa totoo lang, ang may hawak yan mga pastor, pero hindi kasalanan ng mga pastor. Kung bakit nga ba tayo nagtitiwala, kung ako nga, bakit nga ba ako nagtitiwala, bakit nga ba ako, pinalabas ko yung kaunti-unti kong naipon na jewelry para lang po ako maka-invest. At bakit ako nag-invest? Dahil nga, sa pagpapaliwanag ay isang pastor hindi manluloko. Totoo naman po. Ipinagmalaki ko talaga nga hindi manluloko ang pastor. Kung sila nga man po nagkaganon, hindi po nila sadya na lukuhin nila ang pera natin. At dahil nga din, tayo rin, dahil din sa kakulang natin ng mga pangangailangan, medyo rin tayo na nadali. Isa rin tayo sa medyo hangal. Kinukulang nga tayo, ano pang mayroon sa bahay, binibinta para maging pera, para ma-invest. Dahil po, na naging hangal tayo sa dubling tubo, Pero para sa akin po, sa puso ko, at sa grupo ko, dahil isa po akong leader, ako mismo humingi sa kanila ng tawad. Sabi ko nang hindi dahil sa akin, hindi ba i-release ang pera nyo? Kasi pinagsabihan ako ng Panginoon, humingi ka ng tawad doon sa mga tauhan mo. Yan ang sinabi ng Diyos sa akin. Kasi minsan po, nagtanong na ako kay Lord. Ang sabi talaga ni Lord, kasi pag ginusto kasi natin, hindi tayo pipilitin ni Lord. Pagsabihan lang tayo. Ang sabi ni Lord sa akin, ingat ka. Mayroon ng abiso si Lord sa akin. Pero hindi ko naintindihan. Dahil nga, hangal, anong tawag yan? Nadalo-dalo kami sa pera. Biro mo, ang laki namang tutubuin. Kaya, nabiktima. So, para po sa akin at sa grupo ko, sana, pag-check up ni Lord, wala silang makikita sa akin at saka sa grupo ko, aywan ko lang sa iba pa. Basta sa grupo ko, ako'y humihingi na po ng tawad at sabi ko, in behalf po sa mga pastor na may hawak sa negosyong ito, wag po ninyo silang pagalitan, wag nyo silang idiin. Dahil po hindi nila ito ginusto, hindi ito na plano. Talagang tayong lahat na biktima lang sa malaking bagyo, malaking buhawi. Sila nga ang leader na papahamak. Pero kung mayroon pa man pong mga reason na para po sa kanila, wala na po akong pakialam dyan. Basta para po sa akin, isa rin ako nga natisod doon. Kasi hindi naman ako nila pinipilit, hindi naman tayo pinipilit, ginusto man nating magsali doon sa investment. Dahil sa akala nga tayo po'y makaka-income. Pero minalas tayo. Pero that time lang, from that day until now, by God's grace, nakakabangon na po ako, nakabawi na po yung naramdaman ko nga nanghihinayang ako sa pera, nga hindi na ibalik sa akin. At mga kasamahan ko sa Bohol, sa Maragusa na wala talaga nakatikim kahit piso. So, ito nga po ang medyo inaalala ko. At salamat sa Panginoon na mayroong iba galit talaga sa akin. At ang sabi ko, kung may pera lang ba ako, bakit hindi ko ibabalik? Pero, ibang usapan na po yun. Ang ipinapapahiratin ko po sa atin ngayon, tayo yan, mga teen virgin, saan ka ba sali? Dito ka ba sa limang virgin na hangal? O dito sa 5 na matatalino na mayroon silang reserba? Itong reserba, itong personal connection mo sa Panginoon, kapatid. Kasi sometimes tayo, pag pumunta tayo sa simbahan sa linggo, enjoy tayo masyado sa praise and worship, enjoy tayo sa message, enjoy tayo sa mga gawain, sa mga kung ano-ano pang mga gawain, parang lagi tayong busog. Pero, mula March hanggang ngayon, binabawalan na tayo mag-ipon-ipon. Kung mag-ipon-ipon, sikrito. So kung ika nga, medyo nga, yung ilaw natin na nag-alap-alap, nag-a-out na dulong-dulong na, naubos na yung ating gasolina. Naubos na ang power sa'yo. Lalo na kapatid, kung isa ka sa grupo nito, kung naka sa matalino o dito ka sa hangal, kung isa ka sa nagagalit sa mga pastor. Ang gawin po natin ay wag po natin silang sisihin ng sisihin, i-accuse ng i-accuse. Dahil hindi sila namimilit sa atin. Ang hangad nila, bakit pinaalam sa atin, kay gusto lang din nilang tulungan tayo. Pero hindi naman natin alam na humantong sa ganito. So kung may mga reason pa behind dyan, nga talagang iniipon nila, tinatago nilang pera, mananagot na rin sila sa Panginoon. Dahil tayo po ay totoo at tapat na nag-invest, kay baka sakali nga madagdagan, maduble ang ating pera, ay yung pala wala.
Pero ito naman talagang masabi ko, mula nang nag-invest ka na hindi ka nakabawi, wala kang nakukuha, hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Kung minsan nga nabigla tayo, medyo tayo nasaktan, pero ang totoo pong mga lingkod ng Diyos, ang totoo pong Kingdom of God ay nagpapatawad kahit nga yung naghahawak yung pera, kahit kung sino pa man yun, kahit hindi ko naman talaga maano-ano pa yung mga pangalan na yan sa naghawak ng pera kasi marami baya din yan silang naghahawak kay bilang isang grupo, isang association. Pero hayaan na po natin yan. Ang ibig ko pong sabihin, huwag na po tayong mag-focus doon at i-stop na po natin yung pag-a-accuse sa mga taong may hawak yan. Kaya kung sakaling totoo man nga isa sila sa nanluloko sa pera natin nga konting halaga iniipon para natin ilagay, tapos isa sila na nanluloko, ang Diyos ay nakakita yon. Maniningil din ang Diyos sa kanila. Ang Diyos nang bahala sa kanila. Basta tayo po, kailangan malinis ang ating puso sa harap ng Panginoon. I-release natin sila, patawarin natin sila. Kasi ikaw nga hindi nila kilala. Alam ko kung bakit nyo inabas yung konting halaga yon. At sa bagay nga, para sa atin na minsan lang tayo makakita ng libu-libong pera. Pag mayroong 5,000, may 10,000, may 50,000, malaking pera na yon para sa'yo. So, may mga ganong pera po na inaabot. Kaya, kahit nga po dito sa video, kung sino man ding makakarinig nito, kung sino man pong biktima sa kapa, biktima sa alam ko, sa tradiko, ano pa yung iba, patawarin na po natin ang mga taong may hawak yan. Ang mga taong nagkumbinsi sa atin. Kaya kung sakali man po, natutoo na yung may-ari na doon tayo nag-invest, sila ang nag-usap-usap, mauubos din yung pera na yan. At hindi ba kayo natatakot ng dahilan sa kunting pera na nakuha natin sa ibang mga kapatid natin na gusto ring makatikim ng biglang perang ganon? Dahil lang dyan, ma-imperno na tayo pagdating ng hukom dahil galit na galit ka sa tao. Kaya ngayon pa man mga kapatid, i-release na po natin yung taong nagkonbinsi sa iyo, yung taong binibigyan, yung tinatawag opisina, kung ano pa yung mga katwiran, i-release natin sila, patawarin natin sila. Kaya baka yun ang naging dahilan na wala na tayong connection sa Panginoon. Hindi na tayo makahingi ng guidance sa Holy Spirit dahil galit ka. Kasi nangungutang ka para ibigay doon at sinisingil ka ngayon sa inuutangan mo. Pero kapatid, marami po tayong biktima yan, pero wag na po tayong mag-accuse kasi ikaw. Kasi kung bakit lumabas ang pera mo, tandaan mo, hindi ka pinipilit. Sinasabihan ka na gano'n, nakonbensi ka, so lahat tayo nakonbensi. So, nakita ng Panginoon kung ano ang dulo yon. Pero tayo kasi, kulang ng paghahanda, kulang ng tinatawag pa na karunungan, kaya nabiktima tayo. Pero dumaan na yon, sana po ay napapatawad na natin ang mga taong may hawak nito. Nang dahil sa kanila, ikaw ay nagkautang, nang dahil sa kanila, nasaktan ang loob mo. Kung totoo kang born again, totoo kang tumanggap na isa ka ng Kingdom of God, individual living Kingdom of God, patawarin na po natin sila para po tayo magkaroon ng diretsong connection sa Diyos. So, ulitin ko, saan ka ba ngayon nakasakop? Dito ka sa hangal? O dito ka sa matatalino? Kapatid, itong matatalino, mayroon silang connection parati sa Panginoon. Itong hangal, naghihintay lang sila na linggo na, tapos wala may simba ng linggo, so wala na nangyayari. Pagdating naman sa bahay, kanya-kanya. Kasi sa isang bahay, mayroong iba-ibang simbahan. Alam ko yan kasi isa akong leader. Nakikita ko sometimes ang mga problema sa pamilya. May isang sa loob ng pamilya, tapos 3 simbahan ang kanilang pinupuntahan. Si mama at si papa pupunta doon sa isang simbahan. Si ate at si kuya doon naman sa isang simbahan. Ito naman mga young teens, mayroon naman dito sa isang simbahan. So, pagdating sa simbahan, kanya-kanya. Ay, siyempre, iba ang mga pagtuturo. Iba ang mga practices. Kaya pagdating lang sa bahay, medyo nagkagulo na. Pero ang hanap po ng Panginoon is unity. Unity ang hanap ng Panginoon, hindi po kanya-kanya. Sana po matagpuan ng Diyos na tayong lahat, kahit anong pangalan ng ating sikta, ay unity tayong naghihintay sa Diyos. Unity tayong nagtitiwala sa Diyos. Unity tayong sumasampalataya kahit ikay ay nag-iisa, kahit ikaw ay nasaan, patuloy kang magsamba sa Panginoon.
Kasi ang patuloy nating pagsimba sa Panginoon, ang patuloy nating pagbasa ng Kanyang salita, ang patuloy nating pagbulay-bulay ng Kanyang salita ay lalong nagpatatag sa atin na lalo tayong lumalakas habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang lahat po mga palatandaan, mayroon na tayong nakikita nga mayroon na. Kukunti na lang po ang hindi pa nangyayari. Ay, yun na lang po, magbudyong ang trompeta para tayong lahat po ililipat doon sa Panginoon, doon sa clouds. At marami pa, mayroon pa. So mga kapighatian po na darating pa ay marami pa. E paano kung wala ka ng koneksyon sa Diyos? At pag nakarinig ka na, Pastor, ang imong bunganga, dako ang imong ilong mahiwi, pastor na naman, pastor na mangingilad, pastor nga wawa ka pag ginaganyan mo. Patawarin mo na siya kay pagpalain ka pa ng Panginoon. Kasi huwag tayong manatiling na ganito ang mangyayari. Alam mo, ito ang ginawa ni Satan, na lahat tayo ay mabitag. Para pag nabitag sa ganon, sira ang mga papel ng mga pastor. Pero hindi naman lahat na pastor na ganon talaga ang kanilang sadya. Hindi nila yan sinasadya o pinaplano na nakawatan mo sa harap. Ayun lang po ang nalalaman ko. Pero kung mayroon pa kayong alam na hindi ko alam, sa kayo na diyang bahala. Pero ang akin po dito ay patatawarin na natin ang mga taong sa palagay natin nagkasala sila sa atin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, John 20, ang patatawarin ninyo ay patawarin ng Panginoon. So kung sakali mang niloko talaga tayo, patawarin na natin sila para patawarin sila sa Panginoon. Para ang ating ilawan ay hindi maubusan. Kasi pag mula sa araw na yun nag-invest ka hanggang ngayon galit ka pa, matutuyo talaga ang ilawan mo. Ang puso mo, matutuyo. Wala nang presensya ng Panginoon. Hindi mo na maramdaman ang kasayahan sa pag-awit ng Diyos. Hindi mo natanggapin ang salita. Ang pangangaral, hindi mo natanggapin dahil galit ka sa mga pastor. Kapatid, kung ang mga pastor na yan, totoong ginawa nila, ang pera ay inom-om nila, no? May imperno sila. Ikaw nga nagagalit, masali ka. At tandaan mo, ang perang yan kung sakaling nasa kamay mo, naubos na rin. At ang pera na yan, pag anuman karami ng pera na sa kamay natin ngayon, aangkinin pa din ng demonyo yan. Kasi hindi kailangan ang pera doon sa kaharian. Pero sa ngayon, kailangan natin pera para makabili tayo ng damit, makabayad tayo sa tubig, sa kuryente, ng bahay, at sa kailangan pa natin araw-araw. Alam ng Lord yan. Kaya hindi mo pa sasabihin, alam niya. Eh bakit ba? Nang ikay nakakilala ng Diyos at nakasali dito, bakit pinagutuman ka ba ng Diyos? Hinayaan ba niya na may biktima ka ng mga sakit? Nawalaan ka ba talaga ng kainin? Sa palagay ko, wala yung totoong lingkod ng Diyos. Kung ikaw nga talaga, kasali ka doon sa 10 dalaga naghihintay sa ikakasal. Mga believers yung naghihintay sa pagbalik ni Lord. Ngayon pinagpakita dito ni Lord, sabi niya, maghihintay kayo, mag-iingat kayo, magbabantay kayo. Walang alam kung anong araw, walang nakaalam kung anong oras, basta may darating. So darating si Jesus. So ngayon, kung andyan na, may budyong na ang trompeta, nagtaka ka na, kay itong katawan natin papalitan na heavenly body para tayo aakyat parang bula na pumunta doon sa cloud. Paano ka pumunta? Ang sakit-sakit ng loob mo, galit ka sa mga Kristohanon, hindi ka na nga nagsimba. Ang sakit doon, baka pati Bible mo, isinira mo na. Wala ka ng panahon mag-pray sa Ginoo, pero ang tawag sa'yo, born again. Tapos, kung minsan, naisip mo na makita mo lang si Marie, makita mo lang si friend, makita mo lang kung sino pa siya, pag doon sa simbahan, kaya ka pumunta, kaya para makasingil ka sa gusto mong, sa mga negosyo natin. Kung yun na ang pakay mo, wala na ang Holy Spirit, wala ka ng plano nga makipag-connection sa Diyos, hindi maiiwasan, matutuyo ka talaga, kapatid. At ang sakit, paano kung magsabi ka, Lord, naghihintay kami, natagalan ka, ngayon nagkuha lang ako konti, ibig sabihin, nagpray lang tayo sandali, pero that time is not a time of prayer, that time is the time of preparation to go with Jesus. Kapatid, saan ka banda? Itong hangal, may panahon pa. O dito ka sa matalino? Kaya nga sabi, mas mabuti yung mga matatalino ng ating isasama para madapuhan tayo. Impartition of matatalino.
hindi naman nakalain yun na mayroon palang mangmang, mayroon palang hangal. Pero ang example ni Jesus, dalawang klase pala yung 10 virgin. So kaya nga po mga kapatid, mayroon lang po tip ako ibibigay sa inyo. Kailangan talagang connection palagi. Kung sa Facebook, hindi mo yung kakontak, yung communication, kung hindi ka online, hindi ka makakontak sa gusto mong i-contact. So kailangan online palagi. Mapalad yung may mga internet. Yung walay internet, matagalan sila mag-contact kay kailangan pa silang mag-load at data bago mag-contact yung gustong i-contact. So ganun din ang nangyayari ngayon, dalawang klase, load, data ang gamit or internet. So medyo mas mabilis ang internet kaysa data. Okay, pag ang ating relasyon sa Panginoon, sana sa internet ang ating relasyon kay madaling mag-contact. Hindi na kailangang mag-load. Pero in the spirit, they are the same. Data, mag-load ka, or internet, once your personal connection sa Panginoon is online, hindi na kailangang mag-load, hindi na kailangang pumunta ka pa dun sa tindahan para mag-load, hindi ka na kailangang pumunta pa sa simbahan. Diyan ka na sa kwarto mo. Lumuhod ka at kausapin mo ang Diyos, awitan mo ang Diyos. Kailangan tayong maging sensitive palagi para ang mga darating pa ng mga kapighatian, ikaw ay iingatan ng Panginoon at hindi ka madadamay. Kapatid, itong nangyayari lang sa Pilipinas, di ba nyo nakikita? Di nyo nakikita? Ang bulkan pumuputok. Maraming mga damage sa mga buhay. Ang bagyo pa, balik-balik. Maraming mga hanap buhay nga nawawala. May mga buhay nga nangalunod sa tubig. Bakit yan? Bakit? Kasi nagagalit na ang Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Itong ating nalalaman dito lang sa Pilipinas. How about sa ibang bansa? Kung makamonitor tayo sa ibang bansa, ang gulo-gulo pa rin. Pero ito lang ating tandaan. Palagi nating ipanalangin ang Israel. Kasing Israel ang atong clock, the coming of the Lord. Ang Israel ang ating orasan. Marami ngayon kapatid, kung gusto talaga ninyong palaging puno ng langis, laging may reserba, magpunta kayo, pero mahalaga talaga, you have personal connection, communication to the Lord. Kaya kapag mayroon kang communication to the Lord, lagi kang online sa Panginoon, hindi mauubos ang iyong langis. Ang langis is representing the power of God, representing of your connection to the Lord, representing of your online palagi sa Panginoon. Kapatid, kahit po panandalian, may maiabot si Mami Liz sa inyo pong mga cellphone video ni Mami Liz. Marami pong salamat muli na nakakarinig na naman kayo. At sana hindi kayo magsasawa. At sana sa mga bago po nakalikas, i-subscribe lang po natin yung Mami Liz video. At salamat din po sa inyong pag-like dahil po makadagdag din po yan sa mga